Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading, kayo nang balang magpatpalit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hierophant. Yung mayroong mga bagay na gustong-gusto kang gawin dito. And iyon talaga yung nagpapasaya para sa'yo. Some of you may tao na hinihingian mo ng advice, ng payo, na pinag-iisipan mo mabuti kung makakatulong para dun sa sitwasyon mo ngayon. Ang mensahe ng card mo, gustong-gusto mo yung tumutulong ka, lalo na dun sa mga taong mahal mo. Some of you may past person na gustong bumalik sa buhay mo. Kailangan mong pagdesisyonan yung mga nangyayari at dumarating sa buhay mo. Some of you, andun yung may tao na nagbibigay ng payo sa'yo or nagsusungit sa'yo. Meron ka ditong minamanifest na matanggap, either financial blessing or something na alam mong marireceive mo. Some of you, may mga bagay kang gustong ibigay or gustong makuha. You feel stuck dun sa isang sitwasyon sa buhay mo. Tinatry mong ialis yung sarili mo dun. Pero nahihirapan ka. May mga plano ka na gusto mong simulan. Pero pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung magandang paraan para dun. May mga bagay na nagpapalungkot sa'yo, lalo na kapag mag-isa ka. May gusto ka nang kalimutan na nangyari sa buhay mo sa nakaraan. At mas gusto mong bigyan ngayon ng atensyon yung dumarating sa buhay mo. Very emotional and sensitive kang tao. Gusto mong maramdaman yung pagmamahal. Kasi mapagmahal kang tao eh. Kung ano yung kaya mo na ibigay, ibibigay mo. Kung ano yung kaya mong ipakita, ipapakita mo. Kung may pagmamahal na kailangan dun, gagawin mo at ibibigay mo. Clarify natin ang Six of Cups, King of Wands and King of Cups. Yung past person mo, mahal ka niya eh. And andun yung passion niya towards you. Gusto niyang gawin lahat ng makakaya niya para maiparamdam niya sa'yo kung ano yung pagmamahal na meron siya and affection. Some of you, andun yung pagmamahal mo sa mga taong nagmamahal sa'yo at sa pamilya mo. And kapag may mga pangarap ka, gagawin mo yun lahat para maabot yun. Clarify natin ang Ace of Pentacles, Justice and Three of Wands. May gusto ka ditong makuhang justice at ibibigay sa'yo. At matagal mo na itong hinihintay. Some of you may travel ditong darating. Or meron kang gustong puntahan. Clarify natin ang Page of Pentacles, the World and the Sun. May parating na travel. And some of you, you are manifesting changes sa buhay mo.
unti-unti ka nang naghi-heal at may mga bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon na nakukuha mo. Clarify natin ang 8 of Cups, Three of Swords, and Nine of Pentacles. Yung mga bagay na nangyari sa nakaraan na nagbigay sa'yo ng sama ng loob, ng pain, kinalimutan mo na yon. Ngayon, nakukuha mo na kung ano yung nagpapasaya para sa'yo. Masaya ka na naabot mo yung pangarap mo, malaya ka na nagagawa mo yung gusto mo, at independent ka. Hindi ka na umaasa sa iba. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Clarify natin ang King of Swords, Knight of Wands, and Strength. Sobrang busy ka. Ang dami mong ginagawa ngayon. And may mga kailangan kang desisyon na pag-isipan ng mabuti. Some of you may tao na pabalik-balik sa buhay mo. Isa ito sa nagbigay ng aral sa'yo na malaki. Kasi naging matatag ka dun sa mga pagsubok na pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo dito sa tao na to. Clarify natin ang The Hangman, Eight of Pentacles, and Eight of Pentacles. Puro trabaho. Wala kang iniisip na iba kundi paunlarin yung financial mo, yung pagkakakitaan mo. And lahat ng pinaghirapan mo, sa huli ikaw rin naman yung aani niyan at magpipaid off lahat yan. Clarify natin ang Nine of Swords, Eight of Swords, and Five of Wands. May mga bagay na feeling mo hindi ka makaalis dun sa trap na sitwasyon na yun. Kasi pabalik-balik siya sa isipan mo eh. Iniisip mo ng iniisip. May mga nangyari sa buhay mo na komplikado at hindi mo alis yung sarili mo dun dahil feeling mo na-i-stuck ka na dun at nagpapagulo yun palagi sa isipan mo. Clarify natin ang Queen of Cups, Two of Pentacles, and Queen of Swords. Undecided ka. Hindi ka pa handa magdesisyon right now. Urong-sulong ka doon sa mga desisyon mo. Pero alam mo naman sa sarili mo na tama yung gagawin mo. Yun lang, hindi ka pa ready. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Heart Chakra. Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being attuned most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. Ang mensahe ng iyong gabay na yung puso yung palaging pinaiiral natin sa bawat nangyayari sa buhay natin, sa mga pinagdadaanan natin. Kaya madali tayong nasasaktan, madali kang nanghihina at nakakaranas ng kalungkutan. Kasi nga, yun yung pinaka-unang ginagamit mo o ng ibang tao, ng lahat. Kasi, yun yung nagmamatter para sa atin dahil, syempre kapag mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung tao, mahal mo lahat ng meron ka, malaki yung nagiging ambag nun sa buhay mo, nagiging inspirasyon mo para mapaunlad yung kung ano yung meron ka. Kasi may mga bagay na kapag naranasan mo yung sobrang sakit, hirap, yung nabibigo ka, dun mo nararamdaman na parang binagsakan ka ng isang bagay na napakabigat. Kasi
Yun yung palaging ginagamit mo, eh. Nagma-matter palagi sa'yo yung pagmamahal. Kung sa tingin mo dun ka nagiging masaya, kailangan mo lang talaga na matutunan na lahat ng bagay na binibigay sa'yo ng Diyos is merong halaga. Nasasaktan ka man pero darating din yung panahon na maghi-heal ka at makakalimutan mo din yun at maile-let go mo rin kung ano yung mga bagay na nakasakit sa'yo. Basta isipin mo lang palagi na yung pagsubok na yan, maaalisan mo rin at makaka-move on ka rin. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo kung paano mo maire-remove yung sarili mo dun sa pain na yon. Magdasal ka lang palagi at kapit lang palagi sa Diyos para makalimutan mo yung mga nararanasan mo at mga pinagdaanan mo sa buhay na mahirap, masakit. And nandiyan lang palagi ang Diyos para tulungan ka. Huwag kang bitaw palagi para makuha mo kung ano yung para sa'yo. At itong yung reading Libra, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.